Pag-uusapan natin sa second hour ng ating palatuntunan ang panganib na dulot din nitong mga makina na itong ginagamit at gagamitin ngayon sa eleksyon ng Commission on Elections. Kung matatandaan ninyo, yung mga nasa kote ng mga otoridad natin na may mga dala-dala na mga monitoring machines. Naalala ninyo yung Chinese na nasa kote sa may harapan ng tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros? May dala-dalang makinarya na gawa sa mainland China, operado ng isang tourist visa holder na pure-blooded Chinese, minomonitor ang mga tawag sa telepono. Yan ang sabi ng mga otoridad natin. Pero ayon sa aking pananaliksik, itong mga machines na ito are capable, kaya ng mga makinarya na itong nasa kote ng mga miyembro ng pulis sa mga pure-blooded Chinese na nagmo-monitor sa COMELEC at sa mga military bases natin. Kaya nila napasukin ang sistema ng computer upang baguhin, magpasok, mag-entrada ng mga impormasyon sa anumang mga functions na ginagawa ng naturang computer. Second hour ng ating Fun Saturday Live dito sa ating Insights. Saturday Live! Saturday Live! Sa loob lamang ng ilang sandali ang inyo pong abang lingkod sa ating second hour. Abangan po lamang. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Go ahead. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang ating babala sa ating mga kababayan, danger warning for the 2025 local elections. The doom of the Philippines and the Filipino people, which must be aborted by force or by will of the Filipino people. Yan ang ating issue sa ating Insight, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. Medyo mabibigat po ang mga katagang ginamit ko rito para lamang mapukaw ang puso damdamin ng ating mga kababayan na ang eleksyon na ito ngayong araw ng Lunes is a very crucial one. Bakit? Sabagat hindi po lamang mga Pilipino ang involved, ang sangkot dito sa halalan na ito. But the effect, the result of the elections on Monday will have a greater effect to the 116 million Filipinos living in the country or abroad. Hindi sa mga gagawa, hindi sa mga gaganap sa eleksyon, hindi sa mga kandidato sa eleksyon, kundi sa mamamayang Pilipino. Ang epekto, ang fallout ng eleksyon na ito sa Lunes ay maaaring maging dagok sa kamatayan ng tunay na demokrasya riyan sa Pilipinas. Tandaan ninyo, ang PDP laban ay saklaw sa mga kasundo ang pinasok nito noong 2017, Oktubre of that year, sa Chinese Communist Party ng China. At hindi lamang ng China, pumasok din ang kasunduan ang PDP laban sa Russia, sa partido ni Vladimir Putin. Magkasunod na pumirma ng kasunduan ang mga pamunuan ng PDP laban at ng Chinese Communist Party of China. Kaya itong eleksyon na ito, mga kababayan ko, hindi ako nagbibigay ng hindi ako nananakot sa inyo. Pinaalaala ko lamang sa inyo na ang eleksyon na ito sa Lunes ay hindi po eleksyon ito
ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ito ay eleksyon na minamaniobra, may influensya, may pera na ibinusbos from Luzon, Visayas, Mindanao upang maipanalo ang mga tuta ng Chinese Communist Party sabagat ito na rin ang kanilang pagkakataon na maagaw sa kamay ng mga Pilipino na ayaw sa China ang renda ng pamahalaan. The doom of the Philippines will be based on the challenges and the vulnerability facing the country and the Filipino people on Monday. Ang pagbagsak, ang pagkakapariwara ng Pilipinas ay nakabase sa mga paghamon at ang matinding kawalan ng proteksyon na kinakaharap ng bansa. Ang aksyon ng mga Pilipino dapat ay matuwid. Masaklap lamang dito ang clout ng dynasty sa bansa ay talamak at grabe. Well, hindi ho ang mga Pilipino ay kayang-kayang sagupain, sawatain at isurvive ang mga natural calamities natin sa bansa. Ang mga pagkawasak ng ating kapaligiran dahilan sa bagyo, 20 mga matitinding bagyo taon-taon ang humahagupit sa bansa. Pero sa bawat pagkakadapa natin dahilan sa bagyo ay nakakabangon tayo. We survive. The Filipino people survive any geographical vulnerability of the country. Mga natural disasters, kayang-kaya natin. Mga baha, kaya natin. Nasa kalagitnaan tayo ng ayon sa mga scientifico, mga ring of fire sa Pasifiko. Mga lindol. Kita naman ninyo mga bulkan natin nagmumurukulyo ngayon. Pero ang mga ito ay hindi tayo natitinag. Kaya nating sagupain ang mga ito. Sabi ng mga opisyal ng Pag-asa, typhoon belt ang Pilipinas. Kaya natin ito. Maging ang ating mga makasaysayang nakaraang panahon sa buhay ng Pilipinas, sa kamay ng mga Espanyol 300 years, nalusutan natin na buhay ang demokrasya sa Pilipinas dahilan sa mga Rizal, mga Bonifacio, mga kung sino-sino pa. Ayokong gamitin si Aguinaldo Kung sino-sino pa ng mga leader, mga mabini na yan, nalusutan natin ang kamay ng mga Espanyol. Kaya lamang, pagkatapos ng kamay ng Amerika, binigyan tayo ng edukasyon, binigyan tayo ng patikim ng demokrasya, binigyan tayo ng kalayaan. Sa loob ng mga taon from 1898 hanggang 1945, sa kamay ng Amerikano, nagkaroon tayo ng educational system na mga Pilipino, nagkaroon tayo ng ekonomiyang mga Pilipino, lahat-lahat ibinigay sa atin. Natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, binigyan ng Japan ng Marshall Plan, binigyan ng Pilipinas ng plano, pero sabi ng mga leader natin, I would rather prefer a government run like hell by Filipinos rather than run like heavens by the Americans. Nagkaleche-leche. Hindi lamang hell, impyerno Impyerno ang inaabot ng mga Pilipino. Pumasok ang ibang mga leaders natin, umabot kay Rodrigo Duterte, ang sagaran na pagdusta, pagbaboy sa demokrasya ng Pilipinas. Hindi lamang pagbaboy, pagdusta sa bansang Pilipinas, kundi pagbaboy, pagdusta sa karangalan ng mga Pilipino sa magitan ng mabahong bunganga
ng inyong naging presidente? Who is this stupid God? Stupid din talaga itong putang akong ganun. Pasensya na po kayo. Yan ang presidente ninyo noon. Ang bunga. Mind you, Human Rights Commission, tarantado talaga. There is no law. Na nabasa ko yung iyo condemnation sa akin. Sabihin ko sa kanila, fuck you. Sige na, I repeat it, fuck you. Itong Amerika, itong mga iyo, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na 3,000 na daw ang patay. Ulol na to, putang ina nila. Kayo nga sa Pilipino, kinig yung putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anak, tampalin kita pag ginawa ko. Bantay kayo sa akin. Mahaba pa ito, mga kababayan kong minamahal. Ganyang kababoy, ganyang kagarapal, ganyang kabaho ang personalidad ng inyong naging presidente sa loob ng 6 na taon. Unfortunately, hindi lamang ang baho ng bunganga na yan ang ikinalat ng media sa buong daigdig, kundi nag-iwan pa ito, nandoon na siya sa ICC, nag-iwan pa ito ng mga galamay sa tulong ni Xi Jinping. PDP laban. The doom of the country is electing the wrong people. PDP laban signed a political agreement with Xi Jinping, Chinese Communist Party, and Communist Party of Russia, ang flagship ni Vladimir Putin in 2017. In effect, pinaiiral pa hanggang sa kasalukuyan. Ito ang mga dahilan, mga kababayan ko, kaya sabi ko na nga kanina, the doom of the Philippines will be determined by the manner of elections, the result of the elections on Monday. I would rather have a government run like hell by Filipinos. The stupidity of a leader, now a reality. Political instability sa bansa, dahilan dito sa mga leader na nahahalal ninyo. Sa ating mga kababayan, dito po na mga kasama ko sa FSL, sa ating komunidad, salamat sa Diyos. Salamat sa bagong Santo Papa na 4 na beses na pumunta riyan sa Pilipinas. Salamat po sa Katoliko Romano at may natira pang mabubuting tao sa ating bansa na tunay na nananampalataya kay Poong Hesukristo. Kaya lamang marami pag-eleksyon ang mga nagiging Katoliko, nananawagan sila sa Diyos, pinangangalandakan. But in reality, ito ang mga taong nagbibigay ng political instability sa bansa. Mga tao na nagiging sanhi ng kawalan ng pag-unlad ng ating bansa. Saan kayo nakakita ng mga kandidato ngayon? Pinabulaanan ni Cardinal David. Pinabulaanan niya na wala siyang kaugnayan dito sa pinalabas na endorsement kulo ng CBCP na mga kandidato. Sino mga ini-endorso? Puro mga miyembro ng PDP laban ng Chinese Communist Party. At hindi lamang yan, sabi ko na nga kanina, eleksyon na ito 2025 will determine whether the country will be doomed for the next years, hindi lamang for the next 4 years, hindi lamang for the next 3 years, kundi maaaring forever, sabagat triple ang pagnanasa ng Chinese Communist Party na ilukluk sa pwesto ang mga taong ito na kanilang mga dummies diyan sa loob at labas ng gobyerno. At mo itong mga mga taong nais na pumasok sa politika ngayon sa
Senado. Nais nilang kumita 285,000 monthly base salary. Mga senador ito. Mga senador lahat kasi ang mga kakandidato ngayon eh. Wala tayo ng Congress. Next election yan eh. Senador. Nais nilang makasakote ng 285,813 pesos a month salary. Buhat sa paghihirap, pagdurusa ng mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Hindi lamang yung base salary, meron pa silang office and discretionary fund sa kanilang opisina na umaabot ng halos ay 5 milyon. Almost 5 million, 4.6 something million. Monthly discretionary fund. Monthly discretionary fund. Hindi lamang yan. Ngayon pinakakalat ngayon ng mga bulong-bulungan na totoo ang ilan. Yung mga pork barrels nila. Yung mga inalis na noong 2013 na pork barrel pero sikreto na andyan sa kanilang mga bulsa. 200 million allocation annually sa bawat opisinang niyaan ng mga senador. Galing lahat yan sa paghihirap, sa pawis, sa dugo ng mga ordinaryong mga mamamayan na nagsisikap na ikayod ang kanilang pamilya. Kayo na mga OFWs, malaki ang ibinabayad ninyo, hindi ninyo siguro alam sa mga taong itong iniluluklok ninyong mga balasubas at mga pakainin, mga palamunin, sabi sa kalsada ng taong bayan. Sino itong mga ito? Ang mga nandirito, yung mga binanggit ko na kanina, na sabi ng CBCP, hindi naman nila i-endorso talaga eh. Wala silang ini-endorse yung kanong mga pangalan. Sino ang mga ito? Sina Pato de la Rosa, Bongo, Raul, Philip Salvador, Willie Revillame, Manny Pacquiao. Anong mga klase? Tulfo, magkakapatid na Tulfo. Ibang definition nila ng family dynasty. Ibang definition ng mga Tulfo sa family dynasty. Hindi sila sakop ng family dynasty. Ang mga ito po ang nagtatatag ng instability. Ang kawalan ng matayog na mga paa diyan sa bansa. Kaya tayo, sa kabila ng Pearl of the Orient image natin noong bago magkaroon ng digmaang pandaigdig, naungusan na tayo, naiwanan na tayo diyan sa bansa. At huwag ninyong ipagmalaki sa akin ng mga high-rise buildings na yan sa Metro Manila, diyan sa Cebu. Huwag ninyong ipagmalaki sa akin. Sabagat yung mga yan, sa ilalim ng mga kaluluk-lulukang sulok ng mga yan, ang pera niyan ay hindi diyan sa Pilipinas. Ang pera niyan ay sa mainland China. Sabagat ang karamihan sa mga nagtayo ng mga real estate diyan, ang mga naglalaki ang kusali, kalahati o maaaring majority ng funding diyan galing sa China sa ilalim na pamamaraan. Social and political instability ng bansa dahilan sa mga tao na ito na maaaring maipagkamali na naman ninyo na iboto sa araw ng Lunes. Yun din ang dahilan kung bakit tayo ay mga naghihirap na mga Pilipino. 72% ng mga Filipino average, below average, poor, and the poorest of the poor. 72%, 1% lamang. Hindi pa mga pure-blooded Filipino ang may tangan ng ekonomiya ng bansa. And that is because yan ay dahilan sa mali ang mga pinipili nating mga leader. Sabi ko na nga, crucial, mapanganib ang eleksyon sa Lunes kung tayo'y muling magkakamali. Sapagat ang social inequality sa ating mga Pilipinong hindi nakapasok ng high school o college, ang ating hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, inequality, dapat nating imuklat ang ating mga mata. Dapat nating buksan ang kaisipan natin ang eleksyon sa Lunes
ay maaring magsadlak pa sa atin ng grabe na kalalagayan sa social inequality, hindi pagkakapantay-pantay nating mga Pilipino. Ang mga mayayaman lalong nagiging mga milyonaryo, ang mga mahihirap lalong nasa sadlak sa kahirapan. Boy, sa inyo na rin kasi. Ito ang pagkakataon natin supposed to be an exercise of democracy. Ang pagpapairal ng tunay na demokrasya sa araw ng Lunes, sad to say, malungkot ng karamihan sa atin, tangan-tangan sa leeg ng mga politiko na ang karamihan dito ang tawag sa kanila ay mga dinastiya na root cause, ang tunay na pinagmumulan ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino. Masaklap. Sabi nga ng Center for Strategic and International Studies, ayon sa kanila, itong eleksyon sa Mayo 12, just like any other elections in the past, kagaya ng mga eleksyon sa mga nakalipas, masaklap ang nakikita nilang mga aksyon na maaaring gawin ng mga kababayan natin. Ang mga pupunta sa mga polling places natin umaabot ng 68,618,667. Yan ang rehistradong mga botante natin. Pipili sila ng 18,280 officers, public officials, sa 14 na mga pwesto sa iba't ibang panig ng ating bansa, from senators to municipal councilors. 12 dito mga senador. At ang 12 mga tumatakbong pagka-senador, tangan-tangan sa leeg ng Chinese Communist Party sa ilalim ng banner ng PDP Laban. Permado, kontratado ang mga ito sa Chinese Communist Party at sa Russian Communist Party. Permado ang kanilang kasunduan noong 2017, pinagtibay noong 2018, na hindi sila lalabag sa kanilang mga reglamento ng kasunduan. Sa politika, sa ekonomiya, at kung kakailanganin sa militar. Kasunduan ng PDP Laban sa dalawang Chinese organization sa daigdig. Naandyan sila. Even to the extent na i-fake nila ang endorsement ng CBCP, mabigyan lamang ng publicity. Mantakan mo ko, CBCP ang ating Catholic Bishops' Conference, ini-endorse daw sa fake documentation De La Rosa, Bongo, Marculeta, Salvador, Revillame, Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Camille Villar. Lahat ng ito may mga kaso sa taong bayan At hindi lamang yan, ang lahat ng mga ito ay kasama sa PDP Laban na binubusbusan ng milyon-milyon na funding ng Chinese Communist Party at suportado ng mga kahoots nito sa social media. Mga trolls. Troll armies. Alala ninyo yung IMSI catcher? Diyan sa Bulacan? IMSI catcher diyan sa Kamalek? Ang mga ito ang mga kaagapay ng Chinese Communist Party sa kanilang pakikialam sa eleksyon sa Pilipinas. Nais nilang siguruhin na maibabalik sa pwesto at maragdagan pa ang kanilang mga kaalyado sa paghahanda nila sa 2028 elections. Troll armies. Ito alam natin ang mga kasaysayan nito, maging si Marcos ay nagtampisaw dito sa paggamit sa mga troll armies na ito. Ngayon ay ginagamit laban sa kanya ng mga Duterte, na siyang nanguna sa turo, education, training na nakuha ng kanilang mga alipore sa panahon ng Duterte
sa China from 2018 sa kanilang cyber education seminars doon sa China. 30 mga kinatawang galing sa Pilipinas from the government and private sectors. Naglamyod na sa China. 15 days, libre, financed by the Chinese government. Ituro lamang, quote and unquote, ituro lamang ang tamang pamamaraan ng paggamit ng internet sa kanilang propaganda. Mga trolls. Ito ang mga tagalaganap ng mga fake information diyan sa bansa. And mind you, itong mga trolls na ito, mga kababayan ko, ay laganap na ginagamit ngayon diyan sa Pilipinas. In fact, ayon dito sa report na tinanggap natin, saan na ba yan? Okay. Itong mga tinanggap nating mga informasyon na may kaugnayan dito sa operasyon ng mga trolls. Cyber report. Dito sa report ng Sayabra, ito po ay nakabase sa Israel, Sayabra. Ayon sa report na kanilang inilantad ngayon, diyan sa Pilipinas ay sandamakmak ang mga troll propagandista ng Chinese Communist Party. Kung makikita ninyo ang report na ito ng Sayabra, maninindig ang balahibo ninyo eh. Kasi sa YouTube, sa Facebook, kung alam ninyong i-trace ang mga subjects na ipinalalaganap nila sa eleksyon, mapapansin ninyo na sa bawat 10, 8 rito ay iisa lamang ang content. Sa bawat 10 na mga trolls diyan sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, ayon sa record ng Sayabra, ang mga ito ay nagdadala ng mga propaganda materials towards Philippine elections emanating from mainland China. Disinformation campaign at mga fake accounts. Sabi rito ng Sayabra, very prevalent. Sayabra found that a significant portion of online conversations, especially surrounding the upcoming elections in the Philippines and the Duterte ICC case, driven by inauthentic accounts, mga fake accounts. At ayon sa Sayabra, ang source nito galing sa mainland China. Ang mga users nito, mga trolls na nakakalat diyan sa Pilipinas. Very prevalent. Talamak ang operasyon. Ikalawa, election manipulation. Ayon pa rin ito sa report ng Sayabra. Election manipulation. Halos kalahating porsyento ng mga usapan sa social media diyan sa Pilipinas, almost 50% na may kaugnayan sa eleksyon ay ang pagsusulong ng mga puppet candidates ng China sa bansa. Yan ang PDP laban. Almost 50% ng political discussions diyan sa bansa ay ang pagsulong, propaganda, a pabor sa mga political cahoots ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Another finding ng Sayabra, pro-Duterte disinformation. 1/3 ng social media accounts na namomonitor nitong Sayabra, isang katlong bahagi, 1/3. Sa madalit sabi, sa bawat 10, 3 rito o 3.5 rito ay propaganda para kay Rodrigo Duterte sa ICC. Ang pagpapalaganap ng issue na kidnapping. In fact, yun ang sinasakyan ni Sara Duterte sa lahat ng kanyang mga talumpati, including that of last night, Philippine time.
kinid na po ang tatay natin. Propaganda material ng Chinese Communist Party sa issue ni Rodrigo Duterte sa ICC. Palaganapin, ayon dito, 1/3 ng mga issues sa mga Duterte, tabunan ang mga totoo, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay, ang mga kidnapping, extrajudicial killing, tabunan, takpan ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap, pag-ulit-ulit na pangangalandakan na kinidnap si Rodrigo Duterte. Kaya nandoon sa ICC. Tabunan ang issue ni Sara Duterte sa kanyang pangungulimbat. Mga paggamit ng mga peking, mga tumanggap ng pera daw sa Intelligence and Confidential Fund sa DepEd at saka sa tanggapan ng Vice Presidente. Tabunan ng mga issues na ito. Tabunan ang issue ng impeachment sa magitan ng pagpapalaganap ng mga ipinupus, isinusulong ng mga kandidato ng China na nabibilang sa PDP laban. Huwag babanggit ng anuman na may kaugnayan sa mga criminal activities ng mga Duterte. Takpan ito ng mga issue ng kabanguhan ng mga kandidato ng PDP laban. Pro-Duterte disinformation. Ayon ito sa survey research ng Sayabra. Ano ang mga teknik na ginagamit nitong mga ito? Ayon pa rin ito sa pananaliksik, hindi ito galing sa akin. Ito yung mga research studies, hindi lamang sa pamamagitan ng anong tawag ng international research organizations, hindi lamang sa pamamagitan itong Center for Strategic and International Studies, kundi maging dito sa Sayabra. Ano ang estratehiyang ginagamit ng China ngayon diyan sa Pilipinas? Bayan ko, pakinggan po ninyo. May namahal kong mga kasama sa FSL, sa ating community. I-share ninyo itong programa na ito ngayon. Kahit na mga kaaway ninyo, alam ninyong mga pusakal, mga pusikit na mga bulag, pepe at bingi, ipagduldulan ninyo ang issue na ito. I-share ninyo sa kanila. Baka sakaling makatulong. Ano ang strategiya ng China sa Pilipinas ngayon? Coordinated activities. Mahigpit ang bili ng Chinese Communist Party ang propaganda. Kailangan ay solidong nakafocus one at a time sa issues being provided by the National Troll Organization na nakabase sa mainland China. Mga fake accounts, ito ang isa sa mga galing sa mainland China na pinagmumulan ng mga sources of information na dinoduplicate, kinokopya ng mga trolls dyan sa Pilipinas. Coordinated behavior should be posting identical content. Ito ang kanilang mga kautusan, galing sa mainland China para sa mga trolls dyan sa Pilipinas. Must be sharing hashtags in all communications. Engage in synchronized activity spikes. Kunyari, ang issue ay kidnapping. Yun ang pinalalaganap. Doon tayo mag-focus lahat ng mga trolls. Pag nakita ninyo ang supply material from the National Troll Group, yung inyong amo doon sa mainland China, yung troll farm, iisa lamang dapat focus. Synchronized activity. At hindi lamang yan. Kailangan daw kayong mga fake news providers, mga disinformation trolls, kayo daw kailangan ay mag-blend, makisama na hindi napapansin sa mga genuine na mga vloggers. Nakita ninyo, ito si Furel, magaling ito Talagang totoo ang mga nilalagay dyan. Makipag-friend tayo kay Furel. Para magkaroon tayo ng semblance na totoo ang mga sinasabi rin natin. Blending
with the mainstream media organizations, and then strategic amplification. Mga may estratehiya na mga pagpapalawak ng pagpapakalat ng mga peke na mga impormasyon. Nakapaninindig balahibo itong mga numbers dito na nakuha ko, pero wala tayong masyadong panahon. Ito ang kanilang tinatawag mga digital warfare na isinusulong ng Chinese Communist Party. Ang kanilang adikain, maisulong, mailuklok sa pwesto ang kanilang mga tauhan bilang paghahanda sa power in the government sa kanilang kamay sa 2028 elections. Ngayon, ito ang matinding ipinagbabawal ng Chinese Communist Party. Matinding ipinagbabawal sa lahat ng kanilang mga trolls, sa kanilang mga troll farms, mahigpit na ipinagbabawal. Ang kailangan, walang trace of origin ang kanilang mga ipinalalaganap, ikinakalat na mga peke na mga impormasyon. Walang trace of origin. Burahin ang anumang mga sinyales na ito'y nanggaling sa National Office ng Chinese Communist Party sa China. Naalala ninyo yung binulatlat ni Francis Tolentino, Infinitus. Check issued in September 11, 930,000 pesos. Ngayon, nasa hot water ngayon yung mag-asawa at saka yung kanyang partner na vlogger, troll, vlogger. Yung kanyang troll, yung mga vlogs nitong babae, burado na lahat. Wala ka nang mahagilap kahit ano. Ito ay isa lamang sa maaring tugaygay koneksyon ng Chinese Communist Party sa mga trolls na ipinagbabawal ng matindi ng Chinese Communist Party. Dapat walang trace na makikita ang sino man, especially sa gobyerno ni Marcos, sa pinagmumulan ng pera at materials na ginagamit ng mga trolls na ito. Unfortunately, nakakuha si Tolentino nitong mga tseke na ang isa dito nga ay itong nagkakahalagang 930,000. Sabi ni Tolentino kahapon, naantala lamang dahilan sa eleksyon ng kanyang investigasyon, pero itutuloy pa rin ito sa mga darating na mga araw. Pagkatapos ng eleksyon, by June or mid of May, tuloy pa rin ang investigasyon dito. Kaya itong si Pin Lee, pure-blooded Chinese na negosyante, matinding pinabubulaanan ito na ginagamit ito ng mga trolls. But let's wait and see. Ano ang mailalantad pang katotohanan ni Francis Tolentino? Ako'y nagtataka rin dito kay Francis Tolentino, ha? Ito ang sponsor ng Chinese na maging Pilipino. Tahimik sa issue ng Pogo. Tahimik sa issue ng mga trolls na mga binabayaran ng Chinese. Pero ngayon, siya ang nangunguna sa paglalantad nitong mga issue na may kaugnayan sa troll na mga Chinese sa bansa. Doon sa usapan sa Taiwan, mga kababayan ko, talamak din na pinag-uusapan ng eleksyon na ito diyan sa Pilipinas. Usapan diyan sa Taiwan na may kaugnayan sa eleksyon nalalapit. In fact, pakinggan natin sandali ito. Baka makapulo tayo ng kaalaman dito sa issue na ito na ang eleksyon sa Pilipinas ikinababahala rin ng mga Chinese nating kapatid sa Taiwan.
Sabagat alam nila ang clout, ang mga tentacles, ang mga kadre ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Kaya pinag-uusapan ito maging sa media diyan sa Taiwan. In fact, pakinggan natin sandali itong balita na ito galing kay Joas Malimban ng Billionaire News. Ang detalye sa agenda report ni Joas Malimban. 我们是国家调查局的，他是我们的分局长。 I'm placing you under arrest. Nadakip ng NBI ang isang Chinese national sa harap mismo ng opisina ng COMELEC kaninang tanghali. Ang Chinese national na ito sakay ng isang AUV na may dalang International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher. Ang makinang ito may kakayahan umanong humigop ng data at mag-transmit ng messages sa mga electronic mobile device na nasa loob ng 500 meter to 3 kilometer radius. Kaya pangamba ng NBI, posibleng espiya ang nahuling Chinese national at kumpirmasyon ng Chinese interference sa paparating na halalan. Ang ating national security posture, if you look at how they operate, this is very alarming. This needs full government attention. Ayon sa NBI, 4 hanggang 5 araw na nilang minamatsaga ng sospek. Binuntutan daw nila ito mula Makati hanggang makarating sa Intramuros. Nagdesisyon ng mga otoridad na i-intercept na ang sospek matapos umano itong kumuha ng mga litrato ng mga building sa paligid ng opisina ng COMELEC. Depensa ng sospek, 5 araw pa lamang siya sa bansa at nandito lang bilang isang turista. Pero buwelta ng NBI. Tourist or no tourist, basta may violation ng ating domestic laws, that's no excuse. Your status for coming here, your stay, that's no excuse. Dito sa kalsada, just a few meters sa labas mismo ng opisina ng Commission on Elections, na-intercept ng NBI yung sinasakyang AUV ng isang Chinese national na dadakip dito sa Intramuros, Manila. Dadalhin sa tanggapan ng NBI ang inarestong Chinese national at aalamin kung ano ang mga impormasyon na nakuha ng IMSI catcher nito. Para sa agenda, Joas Malimban, Billionaire News Channel. Nitong nakalipas na araw lamang kahapon Friday, meron na namang nasa kote. Diyan naman ito sa Bulacan at ang isa ay diyan sa Makati. Pakinggan natin sa Zian Ambrosio ng ABS-CBN. Alamin natin itong latest development sa aktibidad ng China. Nakahubad at nagwawala ang isang Chinese ng pusasa ng mga operatiba ng CIDG, Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama ang AFP sa Pulilan, Bulacan. Hawak lang, hawak sir ha. Nakuha sa kanya at kasamang Chinese ang isang cell site simulator at IMSI catcher na mahigpit na pinagbabawal. Ayon sa PAOK, 6 na araw na minamanmanan ng mga otoridad ang mga suspect na inaalok umano sa kapwa Chinese sa halagang 8,000 piso ang mga equipment para iikot sa mga lugar na gusto nilang papuntahan. Nakakatakot ito, no? Ito yung sinasabi natin na pwedeng gamitin ito sa pagkakalat ng fake news, ano? Kasi since itong machine na to, nagmimimik nga ito ng isang cell site. So napapapasok nila yung mga cellphone numbers ng mga nasa paligid. Pareho ang itsura nito sa IMSI catcher na natagpuan malapit sa COMELEC mula sa isa ring dayuhan. Kakasuhan ng 2 Chinese ng paglabag sa Republic Act 10175 ng Section 5 o Misuse of Devices. Hands up! Samantala, sinalakay naman ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang umano'y scam hub sa Central Business District sa Makati City. 31 dayuhan ang naaresto kung saan karamihan ng mga Chinese. Napatago umanang nag-ooperate sa scam hub sa loob ng isang opisina. Ang nakakagulat pa po dito ay doon po sa entrance ng kanilang opisina, may logo ng isang popular insurance company to pretend siguro para magpanggap na sila yon at ito po ay isang lehitimong kumpanya. Ito na ang ikatlong malaking operasyon laban sa mga scam hub na nakukubli sa loob ng Central Business District sa lungsod. They're trying to hide in plain sight. Ganun ang ginagawa nila para hindi halata lalo. Kasi hindi kami nagtatago. Kami ay mga lehitimo na individual. Kaya may mga ganun pong attempts at hiding their actual operations. Sinampahan sila ng paglabag sa mga immigration laws at dadaan sila sa deportation proceedings. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Napakinggan ninyo mga kababayan kong minamahal.
ang panganib na nagbabanta sa atin diyan sa Pilipinas. Binubulag tayo ng matindi ng Chinese Communist Party sa adhikain na i-influensya, mailuklok, managumpay sila na mailuklok ang kanilang mga kahoots, ang kanilang mga dummies diyan sa gobyerno sa Pilipinas. Paghahanda para sa pagbawi nila sa Malacanang sa 2028. Marami pong mga bagay ang maaari kong maihantad sa inyo mga kababayan ko, kaya lamang sa limitasyon ng oras. Nais kong tapusin ang usapan na ito sa pakiusap sa inyo. Tatlo lamang ang mga bagay na hihingin ko sa inyo na ipakiusap ninyo doon sa mga bulag, mga pepe at mga bingi. With the hope, sa pag-aasa, na baka hindi matuloy ang pagiging doom ng Pilipinas, ang wakas ng demokrasya sa Pilipinas dahilan sa clout ng mga komunista na nais kumubkob sa bansa. Tatlo lamang nais kong ipakiusap sa inyo. Alam kong ang eleksyon na ito ay nakabatay din sa tatlong mga factors na ito na nais kong baliktarin sa mga kasalukuyang mga nagaganap. Number one, for example, bumuboto tayo, especially doon sa less in money, less in wealth, less in education. Bumuboto tayo doon sa mga laging nakaugalian na nating panuorin na mga soap operas sa radyo, sa telebisyon. Iyakan ang mga laos na mga galing dito nais kumita ng 250,000 buwan-buwan na sahod regular para sa kanilang bulsa. Kaya nais nilang pasukin ng politika. What do I mean? Ang mga kandidato natin na sa qualifications, wala. Sa pagkakatiwalaan, wala. Qualifications and trustworthiness, wala ang mga ito. Sabagat ang mga ito ay kilalang mga magnanakaw, mandarambong, babaero, mga anak ng mga anak sa iba't ibang mga babae na hindi nasususuntuan. Capitalizing on popularity. Number one, alam kong yun ang malaking batayan ng marami sa mga butante natin. Pinakikiusap ko po sa inyo, it's okay na hangaan natin ang mga klase ng mga Ramon Revilla, mga Willie Revilla May, mga Erwin Urben Tulfo, mga Lito Lapid, mga Philip Salvador, mga Apollo Kibuloy. Alam kong hinahangaan ninyo ang mga ito. Pero isang tabi natin ang paghanga na yan. Do not capitalize, huwag nating ikapital ang popularidad ng isang kandidato sa Senado na magiging sanhi ng pagkawasak ng demokrasya sa bansa. It is okay, hindi ko ipinasasantabi sa inyo. Hangaan ninyo itong mga balasubas na ito. Hangaan ninyo itong mga walang silbi na ito. Okay lang silang umarte-arte kagaya nitong si Philip Salvador na namamaos na ng kasisigaw. Okay, palakpakan natin. Pero ang hinaharap ng bansa, itaguyod natin sa magitan ng pagpili ng mga tao maaring hindi popular, pero sila ay merong kwalifikasyon na tama, na sila ay mapagkakatiwala ang tama sa pera ng taong bayan. Naalala ko yung isang Bicolanong OFW na naisiksikan dyan sa PITX na makauwi ng Naga. Bakit ka gustong umuwi? Sabi niya, kasi lilipad na naman ako, punta ng Dubai eh. Gusto ko man lang makita ang aking pamilya makaboto ng tama. Baka sakaling gumanda na ang sahod sa Pilipinas, hindi na ako kailangang umalis. Hindi na ako kailangang iwanan ang aking pamilya para magtrabaho sa abroad. Mapakain lamang, mapag-aral lamang ang aking anak. Diyan sa Naga.
nandoon, nakisiksikan sa PITX, makauwi at makaboto sa Lunes. Sapagat next week, balik na naman siya sa Dubai. Ilang milyong Pilipino ang ganyang uri ang kasaysayan. Pagkatapos sasayangin lamang ninyo ang demokrasya na akala natin ay totoo dyan sa Pilipinas, suwalit dahilan sa inyong kapararakan, kawalan ng pagtingin sa kwalifikasyon at pagkakatiwala ang leader ng bansa. Kaya ang demokrasya natin ay nasa papel lamang. Alam kong popular ito iboto na lang natin, total isa lang naman ito 24 naman ang senador natin, mali po yan. Sabagat ang isang baliw, ang isang kalawang na maipasok ninyo sa law-making body, mga gumagawa ng batas para sa hinaharap ng mga Pilipino, na maisasama ninyo riyan sa Senado, kalawang nasisira ng pangalang demokrasya riyan sa bansa. Do not, please, wag nating kapitalin ang popularidad ng isang kandidato. Sabagat ang masama nito, ang dulot na kasamaan nito, ang record nito ay dadagta sa iba pang mga matitino na mga senador na maaaring naglilingkod dyan sa bayan natin, kagaya for example ni Risa Hontiveros. Pakiusap ko lamang, isang tabi po natin, ibasura natin ang ating paghanga na yan sa isang kandidato. Kung hindi siya kwalipikado at hindi siya marangal, huwag natin na pairalin sapagkat, popular kasi ito kaya iboto ko na lang. Ang ikalawa, bayan kong minamahal, ang pagtanggap natin ng mga nagbibenta ng kanilang kandidatura. Pero it's okay, ninakaw nila ang pera na yan sa taong bayan, dapat lamang mabalik sa inyo. Especially yung mga dati ng mga politiko, nabibilang sa mga dinastiya sa bansa. Vote buying, talamak na talamak ngayon. I don't know kung bakit hindi ito nakikita ng ating mga nandyan sa Kamalek, especially yung mga local congressional levels at mga governors at mga mayors. Talamak! 10,000 miles ang layo ko sa Pilipinas pero naaamoy ko. Maliit na ang dagdig ngayon, unlike before. Natatawag ako sa kapatid ko dito, nandun ako sa Manila. Hello, operator. Can you please connect me to this number? Sabi ng operator, wait a minute. It will take about 15 minutes. It's okay, I will wait. Yun nung araw. Ngayon hindi na po. Namigay ng pera si anong tawag nito? Yung kandidato sa Maynila na nagbebenta rin ng mga properties ng Manila. Namigay ng pera, namigay ng t-shirt, namigay ng balde, si Camel. Kanina, 2 minutes ago, alam ko na rito sa Amerika. Yun ang teknolohiya natin ngayon. Vote buying, mga kapitbahay. Local congressional levels ang talamak na gumagawa nito. Tanggapin natin ang pera. Pera yan Tanggapin natin. Pero wag nating tanggapin yan sapagkat bumibili tayo o binibili nila ang boto natin. Pag ang mga tao na yan ay nagpipilit na maluklok sa pwesto, asahan ninyo na magnanakaw yan para mabawi yung mga pera na kanilang ipinamudmud sa panahon ng eleksyon. Ang resulta, humalal tayo ng tao na hindi kwalipikado at hindi mapagkakatiwalaan. Kasing sama ng paghalal natin ng isang popular lamang na politiko o kaya ng artista kaya naging politiko. At hindi lamang yan, mga kababayan. Ito pong mga lagay-lagay na ito, especially sa congressional level, wala ngayon. Mga senador,
Tandaan ninyo yung tatlong pinagkukunan ng pera ng mga ito, yung mga nakalukluk na riyan. Meron tayo nitong mga aid assistance program ng gobyerno. Alam naman natin na maraming mga inilusot dyan sa budget nitong 2025 para sa eleksyon na ito. Naandyan ang 26 billion na ayuda doon sa, ano yun, AKAP? AKAP ba yun? Kapos ang Kita Program. Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. AKAP. That's 26 billion. Doon naman sa AX, kung tawagin nila, ano itong AX? Assistance to Individuals in Crisis Situation. 45 billion ang inilaan dyan na inilusot pasikot-sikot sa mga reglamento ng budget for 2025. And then 18 billion doon sa tupad. Tulong panghalabuhay sa ating mga disadvantaged and displaced workers program. Tupad. Bakit ito nabanggit natin? Sapagat, yung mga may koneksyon sa pera na ito, dapat ito ay idinadaan sa either sa Department of Social Welfare o kaya sa Department of Labor. Pero ang mga ito, ang mga tumatanggap nito, ay yung mga inatasan ng mga senador, ng mga mayors, ng mga governors na pumila para tanggapin itong ayuda na ito. Selected. Alam naman ng Department of Social Welfare, alam ng mga kinatawan ng labor, padala ito kasi ni Mayor, padala ni Congressman, ito ang bigyan ng pera. Dole out, vote buying. Tanggapin natin ang pera. Pero iboto natin yung kwalifikado at saka may kakayahan. Malinis ang budhi, malinis ang kaluluwa. And number 3 na nais kong ipakiusap sa inyo, tatlo lamang itong bagay na ito ang nasa isipan ko mga kababayan na ipinakikiusap ko upang mahadlangan natin ang total destruction ng demokrasya sa bansa. Sabi ko na nga, popularidad, isa sa batayan natin sa eleksyon sa Lunes, ibasura natin, ituloy natin ang paghanga. Pero ang futuro ng bansa, ilagay natin sa tama ang boto sa mga taong kwalifikado at may dignidad. Ikalawa, yung mga vote buyers. Sinabi ko pa lamang sa inyo. At ikatlo, ito ang pinakang matindi. Bayan kong minamahal. Ito ang puno at dulo ng lahat ng mga paghihirap ninyo. Bayan kong minamahal. Ito ang puno at dulo ng vote buying, kawalan ng mga kalsada, mahinang klase ng mga daan, kawalan ng mga produksyon sa agrikultura, kawalan ng mga investor sa bansa, kawalan ng pera. Kaya't may mga fake tayong mga reports na galing sa ngay ng gobyerno sabagat walang may pangangalanda ka na achievements. Bakit? Dahilan ito sa dinastiya na namumuno sa bansa. Dalawa lamang ang pagtuunan muna natin ng pansin ngayon. Sino man sa mga itinataguyod ng mga ito, pag-isipan nating maigi. Alam natin na itong grupo ng dynasty ng mga Duterte ay isinusulong ang PDP laban. So zero, wala ni isa sa mga ito ang dapat nating ilagay sa balota. Sabagat ang mga ito ay hindi lamang nabibilang sa political dynasty, kundi ito ay may mga pinirmahang kasunduan sa Chinese Communist Party ni Xi Jinping at Russian Party Komunismo ng Russia ni Vladimir Putin. Pirmado yan, may dokumenta yan. Mga kasunduan ng kontrol ng politika sa bansa sa magitan ng PDP laban at may maniobra galing sa dalawang mga higanting komunistang bansa sa daigdig. Ang mga ito ay dahilan po dito sa family dynasty. Ang mga ito ay hindi nangangapital, ang China, Xi Jinping ay hindi nangangapital sa mga pipitsuging tao. Nangangapital ito sa alam niya na may clout
at ang clout sa Pilipinas ay dahilan sa dinastiya. Ang mga dynasty po dyan sa bansa, bayan kong minamahal, ang may pinakang graving epekto, kalawang sa national, local, congressional, or executive and legislative and judicial system ng bansa. Marami tayo na mga pupunta sa mga polling places riyan ang kontrolado ng mga pamilyang dinastiya. Huwag kayong maniwala na may takot tayo sa kanila sapagat makikita nila kung sinong ibuboto natin. Nakita naman ninyo na kayang-kayang ibilanggo ang isang Rodrigo Duterte, pinuno ng isa sa mga pinakang matatayog na political dynasty sa bansa, dahilan sa will of the people. Nakita ninyo ang paghina ng kanyang mga anak, sabagat sabi nga ni Bato de la Rosa, ang kanilang ulo ay tinagpas. Kaya ang ingay ng mga galamay nakukontrol. Ang pangangailangan po ng ating taong bayan, mga kababayan ko, without exception, ay ang pagbasura sa tatlong mga uri na ito. Mga popular, mga namimili ng boto, at mga dinastiya. Kung maiiwasan natin na mapalulong dito at mapasaklob sa kanilang kapangyarihan, perceived power, kung maiiwasan natin ito, magiging tunay siguro ang demokrasya sa atin. Ang totoo dito, mga kababayan ko, akala natin pumipili tayo ng leader. Pakinggan ninyong maigi. Sa Lunes, ang akala natin ay pumipili tayo ng leader. Pero ang katotohanan dyan, sapagat kontrolado tayo ng popularity, kontrolado tayo ng pagbili ng boto, kontrolado tayo ng dinastiya, ang katotohanan riyan, dinidiktahan lamang tayo na i-reinforce ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi tayo pumipili ng leader, hindi yan totoo. Ang pinipili natin sapagat tayo ay atsay. Tayo ay katulong na utusan lamang ng mga ito. Tayo ay pupunta sa Lunes, tangan-tangan sa utak natin ang popularity o kaya ang boto na binili sa atin, at saka miyembro sila ng family dynasty, tangan-tangan natin ang walis, tingting at saka dashpan at saka basurahan na muling tatrabahuhin natin sa susunod na mga taon pagkatapos na i-confirm natin ang muli nilang paglukluk sa pwesto. Hindi po totoo na ang mga ito ay kakatawan sa atin. It is not true that they are representing us. Kung ang mga ito ay binoto natin sapagat sila'y popular, sapagat binili nila ang boto natin, sapagat sila'y mga miyembro ng dynasty. No! Tayo po ay alipin ng mga ito. They are not our representative. Hindi sila mga kinatawa natin. Tayo ay kanilang mga alipin. Sinasabi natin na, punta tayo sa polling place sa Lunes sapagat ito ang proseso ng demokrasya. Yes, a democratic process. Totoo, proseso ng demokrasya. Pero kung tayo ay nakasaklob sa popularidad ng isang kandidato, nakasaklob tayo sapagat binili ang boto natin, nakasaklob sa atin sapagat sila'y tinitingala nating dynasty ng politikang pamilya sa atin, hindi demokrasya po ang sadya natin sa polling places. Ang sadya natin doon ay taguyod ang kanilang diktadura. Ito pong balota na ito is only a piece of paper para sa atin. The sad and revolting facts, malungkot at nakasusulasok sa damdamin, 75% po ng mga kongresista natin ay mga dinastiya. 85% sa ating mga gobernador
nabibilang sa mga political dynasties. 67% ng mga alkalde natin nabibilang sa pamilya ng dynastiya. Maging itong mga party list, instrumento ng mga dynasties. Maawa kayo bayan kong minamahal. Please, naninikluhod tayo. Baguhin natin ang sistema. Patunayan natin na may totoong demokrasya sa bansa. Iboto natin ang qualified at malinis na tao. Huwag nating paniwalaan ang sinabi ni Sara Duterte na hindi kailangan ang honesty sa public office. Honesty is not a requirement for any candidate. Sara Duterte. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana po ay mapakinggan ng ating mga taong bayan, ng ating panawagan, ng ating pakiusap, sapagkat kailangan natin ang puso natin. Puso ko, sa bayan ko. Pakinggan natin lagi ang ating mga usap-usapan sa ating insights. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kasama po ang inyong abang lingkod, laging naglilingkod para sa bayang Pilipino. Ang ano pong... Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Diyan natin sisimulan ang huling oras ng ating Fun Saturday, mga kapitbahay. Ikalat natin ang katotohanan. Fun Saturday Live! Saturday Live! Alam mo, masaklap nito pagkakatapos ng eleksyon, reklamo tayo Reklamo tayo rito, reklamo roon. A million times! Milyon maririnig natin ang mga reklamo na ito. Ang presyo ng mga bilihin natin, pataas ng pataas Ang sahod ko, hindi ko may tugma sa pangangailangan ng pamilya. Kagaya ng isang Bicolano na kaibigan natin na binida ko kanina. Kahit na makapagsiksikan siya, kahit wala ng upuan sa bus, makauwi lamang sa Naga, kahit na patayo, 8 oras biyahe papunta ng Naga, patayo, okay na sa kanya. Makaboto lamang siya sa Lunes sapagkat anytime this week, babalik na muli siya sa Kuwait. Babalik na uli siya sa Riyadh. Magtrabaho, OFW. Sabi niya, baka yung boto ko ay maka-apekto man lamang na tumaas ang sahod para hindi na ako mag-abroad. Magtrabaho bilang OFW. Low salary or no job. Poor infrastructures, baha, criminalities, droga, corruption, cronyism. Yun ang mga sigaw natin after the elections. Pero anong dahilan? Sabagat binoto natin yung mga mandurugas na mga kandidato. At binoto natin sabagat sila'y popular, sabagat sila'y nagbigay ng pera sa atin ng eleksyon, o kaya miyembro sila ng dynastiyang politika diyan sa bansa. Masaklap, di ba? Public service. Well. Nasa huling bahagi tayo, kapitbahay, ng ating Fun Saturday. Salamat na muli sa inyong pakikinig sa ating kuro-kuro, palapalagay, opinion. Lahat naman ng mga ito ay suportado ng mga papel, mga dokumento na ating pong pinagsisikapan na maipagkaloob sa inyo para maliwanagin natin ang mga issues na may kailangan sa ikabubuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Itong mga nakakita kong mga mukha rito, Bong Revilla, Padilla, Tulfo, Revillame, Salvador. Lahat ng mga ito naghahangad lamang ito ng dagdag na popularidad sa kanilang pangalan
o kaya doon sa mga laos na hindi na kumikita, mairagdag ang kanilang salary buwan-buwan, 290,000. Buwan-buwan, kasama na, hindi pa kasama rin yung mga discretionary fund, up to 4.5 million a month. Pambayad ko naman yan sa mga clerk ko at saka mga assistants ko. Yang kuno, pamayad, dagdag sa bulsa ng mga mandurugas nating mga opisyal. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Nasa huling bahagi